Magandang araw po sa inyo lahat. Welcome po sa panibagong video natin dito sa Makapili TV. Ngayon, pag-usapan lang natin itong pagtatanggol ni VP Sara Duterte sa kanyang amang si Pangulong Duterte dahil nga sa panay ang bira ngayon ng mga tambaluslos na kongresista natin sa Kamara. Ngayon lang po nagsalita itong si VP Sara tungkol sa kanyang ama. Kung inyo maalala, sa loob ng 6 na taon na panunungkulan ni Pangulong Duterte, kahit gaano pa siya binabatikos, never po nagsalita si VP Sara. So ngayon, nagsalita na po siya at pinagtanggol na ang kanyang ama. Ngayon, bago natin simulan yung video na to, konting lambing lang po, baka pwede naman pakipindot yung subscribe button at pakilike na rin itong video na to. Wala naman pong bayad to. So tuloy na po natin. Ano ba yung masasabi rito ni Banat Bay tungkol sa pagdepensa ni VP Sara sa kanyang amang si Pangulong Duterte? Magandang araw sa inyo mga banateros, at ngayong araw na ito pag-usapan lang natin pinagtanggol ni VP Sara Duterte si Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Kasi ganito ang konteksto niyan Kita naman po natin nagkakaroon ng bangayan kay Pangulong Duterte at itong mga kongresista nating mga buhaya. Yan ang totoo nangyayari dyan. Simple lang naman na sinabi ni Pangulong Duterte dyan. Sinabi niya, i-account nyo, ilabas ninyo, listahan, liquidate ninyo, magkano ba ang nagastos ninyo at saan nyo ba ginastos ito? Kasi kayo lang ang sekta ng ating gobyerno na walang ganyan. Hindi nyo mapaliwanag ngayon, isa-isa yung ginagastos ng ninyong mga mambabatas. At naalala nyo po, di ba, yung extraordinary funds ng mga kongresista natin, hindi po dumadaan ng liquidation sa COA. Certification lang po ang kailangan nila at self-audit pa ang nangyayari. So, hindi naka-itemize kung saan ginamit. Basta nakasulat lang sa certification yung budget na binigay sa kanila, nagamit na nila. So, ganun lang nila ipapasa sa audit. Ngayon, yung audit, wala na magagawa. Lalabas, nasa good standing sila dahil na reimburse na nila o na liquidate na nila ang kanilang mga budget. Tinawag pa ni Pangulong Duterteng lokbu. Bulok, di ba? Ika nga. Buti nga hindi kayo tinawag na bugok Bulok lang dahil dyan, napikon itong mga butthurt na mga congressman natin. Itong mga akala mo naman talagang ang lilinis. Hindi, sa tingin ko kaya na butthurt yung mga animal na yan. Dahil alam naman po natin na sila ay guilty. Di ba? Halatang halata kasi kung hindi ka naman guilty, hindi ka naman mababutthurt So, tsaka isa pa, matagal naman nang tinatawag na buhaya o bulok ang ating ang ating kongreso. Di ba, napaalala nyo sa mga lumang pelikula nga, di ba? Ano ba saan ba hinahalin tulad yung ating mga congressman? Di ba, sa buhaya? Di ba? Tapos masama pa yung mga image nila. So, yun ang nagpapatunay na dati pa talagang hindi na maganda yung image na naipapakita ng kongreso natin. Gumawa ngayon sila ng resolution para magkaroon ng pagbabalik nitong ICC. Itong bansa natin sa ICC. Anak ng weteng, oo. Dati-rati, against kayo, tapos ngayon babalik na. Porket alam ninyong iniimbestigahan si Pangulong Duterte. So this is very obvious matter na ito ay isang political move galing dito sa mga congressman natin para ipitin ang mga Duterte. Yan panggagante, halatang halata. Huwag na tayo magmaang-maangan, mga animal kayo. Siyempre, masabihan ka ba naman tambaluslos tapos ibuko pa yung nangyayaring kalakaran sa kongreso, talagang mababatter talagang gaganti. So sino pa ba yung gaganti na yan? So kung ano yung kumpas na nasa taas, yun ang susundin ng mga kongresista. Di ba ho? At eto malupit. For the first time, si Pangulong Duterte ay pinagtanggol ng kanyang anak. Alam nyo, this is a serious matter. Bakit kanyo? For 6 years na si Pangulong Duterte ay binabatikos, di ba,
ano siya ho ay presidente, nananahimik po si BP Sara. Hindi ho siya nakikisaw-saw sa kahit anumang issue. Hindi ho siya dumidepensa. But this time, nagsalita na ho si BP Sara. Malalim ho ito. Ibig sabihin, this is not just an ordinary defend kay Pangulong Duterte, but this is an attack to this congressman, especially the leader, itong si Romualdez. So, parang sinasabi dito ni Banat Bay, ito na yung retaliate ni BP Sara dito kay Speaker. Dahil nga pa na yung atake na ginagawa ni Speaker Romualdez, hindi lang sa kanya, pati sa kanyang ama, ito na, napilitan na magsalita si BP Sara para ipagtanggol or parang paalalahanan ng mga kongresista kung ano ba ang dapat, kung saan dapat lang sila nakalagay. So, pakinggan lang natin to. Ikaw naman kasi Romualdez Ano ka, user ka I mean, ang user, sandali, linawin natin When we say user, manggagamit iba ho yung nasa isip ninyo. Manggagamit ho kasi sumipsip ka kay Pangulong Duterte, sumipsip ka kay BP Sara Duterte para ho sa sarili mong kapakanan. Diba ho? Pero ngayon, dahil wala ka ng pakinabang, dahil ikaw ay nasa kapangyarihan na, ayan na. Yung iyong manggagamit factor, umiral na. At eto, Naalala nyo nung panahon pa ni Pangulong Duterte, gusto na talaga niya maging House Speaker noon. Pero ang pinaboran ni Pangulong Duterte si Alan Peter Cayetano at si Lord Alan Velasco. Tapos ibang position ibinigay sa kanya. I think Deputy House Speaker po yata yun. Ngayon, nung maging tumakbo si BP Sara bilang Vice President, di ba inampon nila sa kanilang partido para mas lalong dumami yung maging miyembro nila. At ngayon, nang nakuha niya na yung kanyang gusto, yung kanyang posisyon, biglang inilalaglag ng dahan-dahan ang mga Duterte. Di ba? na nga po, alam nyo, ang ganda ho na sinabi ni BP Sara Duterte, swak na swak sa banga. Ika nga pagka sa basketball ba, hindi lang 3 points, foul pa. 3 points na foul pa. Eto, panoorin natin ng pahayag si Vice President Sara Duterte kasunod ng mga inihaing resolusyon kaugnay ng ICC probe. Dito ipinaalala niya sa mga kongresista ang sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos na ang anumang investigasyon ng ICC sa bansa ay pakikialam daw sa internal matters at banta sa ating soberanya. Yan ang una niya sinabi. Sandali lang sabi niya. Sandali lang, mga congressman. Sabi ho ng ating Pangulong Marcos, ang any pakikialam ng ICC ay panghihimasok. Ito ay threat sa ating soberanya. Ibig sabihin ng soberanya, ano ho ba tayo? Tayo ho ba sinakop na ng ICC? Abay, mga walang niya pala ho kayo Hindi kasi pag pumasok ko sa kanilang justice system, para mo na rin sinabing tayo ho ay hindi sinakop nila. Kaya nga, this is a threat to sovereignty, di ba? Kasi so parang sinasabi nila na bulok ang ating hustisya na hindi gumagana. Kumbaga parang yung mga huwes natin dito, yung ating justice system, mga inutil na. Kaya papasok na itong mga banyaga. So, yun ang gustong palabasin itong mga kongresista na to. Kaya pinipilit lang pumasok tong ICC sa bansa natin. Sandali, meron tayong sovereign land. We have a sovereign government. We have a sovereign authority. Bakit tayo babasa sa sarili nilang justice system? Ano kayo mga ugok? Di ba? Ganun na sinasabi dito At yun ay sinabi ni Pangulong Marcos at pinaaalala ni BP Sara Duterte. Hoy, kayo mga congressman, hindi nyo ba naalala yung sinabi ni Pangulong Marcos? Ano ba kayo? Meron ba kayong mga amnesia? Kayo ho ba ay mga mga gurangot na? Sa bagay, marami ho dyan. Tumanda ng paurong sa Congress. Kayo ho ba ay mga may diferensya na sa utak? Nakakalimot na kayo?
talagang makakalimot na sila doon. Eh, ikaw ba naman na umaasa sa ibibigay niya budget ng inyong House Speaker? Siyempre, kung ano ikukumpas nun, sasabay na lang kayo. Siyempre, sayang nga naman yung budget, di ba? Tsaka buti na lang sa Senate, may matatapang na senador na kayang banggain yung kanilang Senate President. Naalala niyo si Cayetano, di ba? Nung gumawa ng resolusyon si Hontiveros na gusto nilang iakyat yung problema sa West Philippine Sea sa UN, at sinabihan ni Cayetano na teka lang, hindi natin jurisdiction to. Ang presidente lang ang merong karapatan dyan sa foreign policy. Pero sa Kongreso, walang ganun. Lahat nakabaw. Ultimo yung mga matatapang na kongresistang akala natin pagtatanggol ang mga Duterte, ngayon, tahimik. Tuloy. Hindi rin daw makikipag-ugnayan ng Pilipinas sa ICC sa kahit na anong paraan. Dapat daw ay respetuhin ng Kamara ang posisyon ni Pangulong Yun. Marcos na siyang Chief Architect ng Foreign Policy ng bansa. Yan ang napaka-importante sa lahat. Yan ang napaka-importante sa lahat. Why? First of all, parang yung speech ko. First of all, wala naman second, wala naman third, wala naman last. First of all, and most important of all, ang jurisdiction pagdating po sa foreign policy, yan ho ay na kay Pangulong Marcos lang o sa Pangulo ng ating bansa. Hindi ho dapat nangihimasok ang Kamara. Oy, mga congressman, ba't ba kayo pakialamero? Kayo pala mga marites May buhay na may buhay, pinakikialaman nyo. Hindi malinaw ho yan. Pagdating mo sa foreign policy, di ba alam naman po natin yan, foreign policy 101 yan. Ang presidente lamang ang pwedeng magbigay ng o maging arkitekto ng foreign policy. At kayo mga congressman, di ba you are representative of your district, mga ulul kayo. Di ba? So lumalabas, nagmamarunong lang itong mga kongresista natin na parang gusto nilang diktahan ang ating presidenteng Marcos. Sabagay, gusto nila maging diktador. So, dinidiktahan nila ang ating presidente na gawing makapasok ulit yung ICC dito sa ating bansa. You should be representing your district, yung kapakanan ng inyong distrito ang inyong iniisip. Puro kayo pamumulitika Puro national issue ang sinasawsawan ninyo Di ba? Ang linaw-linaw na ho niyan Sinabi ni Pangulong Marcos Di ba? Huwag papasukin ang ICC. Bakit kayo ngayon nakikingialam? O bakit kayo gumagawa ng sarili nyong paandar dyan? Huwag kayo mangialam ng hindi naman yung jurisdiction. Huwag niyong pakialaman yan. Para mong sinabing halimbawa lang. Ito, simpleng halimbawa lang. Kunwari, ikaw ay crew o staff ng In-N-Out. Ng social, In-N-Out. Hindi McDodo. Kunwari, ikaw ay staff ng In-N-Out. Tapos pupunta ka ngayon sa Jollibee. Sabi mo dun sa manager ng Jollibee, alam nyo, hindi maganda patakaran nyo dito Bakit masyadong mura ang chicken joy nyo? Tsaka bakit kayo nagbebenta ng chicken joy? Dapat burger lang. Hindi nyo pwede sabihin yun, di ba? Unless, kung magmamarunong kayo, ganyan ang mangyayari. Panghihimasok kayo sa hindi nyo naman jurisdiction. So parang ganito yung ginagawa nila kay Pangulong Marcos. Nanghihimasok sila at dinidiktahan nila ang Pangulo. Bakit? Hindi mo jurisdiction yung animal In-N-Out ka lang manager Huwag kang pakialamero, di ba? Ano ka Marites ka na, pakitis ka pa. Anong pakitis? Pakialamero ka, hayop ka. Ganon din dito sa Kamara. Hindi dapat nyo pinakikialaman ang trabaho ng presidente. Ano ba kayo? Para nyo naman sinasabing walang silbi yung presidente natin sa ginagawa nyong yan. Kayo talaga, Well, parang gano'n yung gustong gawin nila kay Pangulong Marcos dahil hindi naman to nag-iimik at parang patay na bata na walang imik.
'Di ba? Hanggang ngayon hindi pa siya nagsasalita tungkol sa pinaplanong pagpapatalsik kay BP Sara, yung impeachment. 'Di ba? Late na yung pagdi-declare niya o yung pagbibigay niya ng statement. Kumbaga parang andyan na yung sunog, saka pa lang siya kumilos. So, dahil nakita ng mga kongresista natin na ang presidente wala namang parang walang pakialam, dinidiktahan nila baka sakaling mapasunod nila. Tayo namamahiya sa Pangulo natin eh. Dapat pala kayo ang tawaging anti-Marcos eh. Ang pagpayag daw sa ICC prosecutors na mag-imbestiga ay hindi lamang unconstitutional, kundi pangmamaliit din daw sa ating legal institutions. Yan ang totoo. Pangmamaliit yan. Para nyo sinasabi yung mga judge natin dito, bobo. May abogado akong kilala, bobo. Pero Correct yun. Magagaling mga judge natin, pero sabi nga diba, may mga bobong abogado, medyo may kilala ako 2. Hindi ko na sasabihin kung sino. Ewan ko si Banabay kung ilan yung kilala niyang abogadong bobo. yung mga judge natin, grabe yung pinag-aralan yan, tsaka ang kanila hong mga dinaanang matitinding pagsubok sa buhay. Ito sasabihin nyo, hindi, papasukin na lang natin yung ibang justice, mga ganun.